Ang malalakas na ilaw ng studio sa African Sky Studio sa Nairobi ay lumikha ng artipisyal na liwanag sa makintab na sahig habang inaayos ni Isabel Reyes ang kanyang mikropono at naghahanda para sa live na pag-uulat. Sa kabilang panig ng mundo, sa loob ng isang studio sa New York, 2 tagapagbalita ang nanonood ng kanyang imahe sa kanilang monitor, handang talakayin ang usapin ng pangangalaga sa mga hayop kasama ang kanilang correspondent sa Africa. Sanay si Isabel sa daan-daang paglabas sa telebisyon sa buong karera niya. Alam niya kung paano manatiling kalmado, kung paano ihatid ang impormasyon ng may tamang balanse ng profesionalismo at init. Ngunit sa susunod na 45 segundo, lahat ng alam niya tungkol sa sarili, sa mga alaala at sa mga ugnayang lumalampas sa pagitan ng mga nilalang at karagatan ay guguho sa harap ng buong mundo ng live sa TV. Pumasok ang tagapag-alaga ng hayop sa gilid ng studio, kasabay ang isang napakagandang leon na may espesyal na harness. Patuloy na nagsalita si Isabel, nakatitig sa lente ng kamera habang inilalarawan ang programa ng sanktuaryo para sa mga hayop. Sa unay tahimik ang leon, tila komportable sa kapaligiran ng studio. Ngunit bigla itong huminto, tumayo ang kanyang mga tainga at itinuon ang mga mata nitong kulay amber kay Isabel. Pagkatapos ay nagsimulang maglabas ng tunog na tanging ibinibigay lamang ng mga leon sa mga nilalang na malapit sa kanila mula pagkabata. Isang mababang, banayad na ugong na pumuno sa bawat sulok ng studio. Biglang natigil si Isabel sa kalagitnaan ng pangungusap. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mahina siyang bumigkas ng isang salita. Isang salitang walang sino man sa New York ang nakakaintindi, ngunit sa isang iglap ay nagbago ang lahat. Mahina niyang sinabi ang pangalang Amari at matapos noon ay hindi na niya kayang magsalita pa. Bago natin masaksihan ang nangyari pagkatapos noon, kailangan muna nating bumalik sa nakaraan. 5 taon ang lumipas. Bumalik sa araw kung kailan isang batang mamamahayag mula sa Denver ang bumaba ng eroplano sa Kenya. Dala lamang ang isang camera bag at isang assignment na tuluyang magbabago ng direksyon ng kanyang buhay. 28 taong gulang si Isabel Reyes nang ipatawag siya ng news director sa opisina ng istasyon sa Denver. Kinailangan ng network ng isang reporter na tutok sa krisis ng iligal na pangangaso sa Silangang Afrika. Mga video, personal na panayam at emosyonal na kwento na makakatulong sa mga manonood sa Amerika na makaramdam ng koneksyon sa mga hayop na pinapatay sa malalayong lugar. Hindi pa kailanman nakatuntong si Isabel sa lupa ng Afrika. Wala rin siyang inalagaan ni isang alagang hayop dahil lumaki siya sa isang maliit na apartment kung saan ipinagbabawal ang mga hayop. Ang kanyang pagtanda ay kinain ng presyur ng trabaho sa telebisyon. Ngunit may kung anong hindi niya maipaliwanag ang humatak sa kanya sa misyong ito. 3 linggo ang lumipas. Lumapag siya sa Jomo Kenyatta International Airport na may dalang 2 maleta. Walang ideya na malapit na siyang makatagpo ng isang hayop na tuluyang magpapabago sa kanyang pag-unawa sa hangganan ng mga nilalang. Bumungad sa kanya ang Maasai Mara, isang tanawin na hindi pa niya kailanman nakita. Ang mga damuhan ay walang katapusan, kumikislap sa ilalim ng araw na tila mas malapit kaysa dati. Ang kanyang guide ay si Jomo, isang nakatatandang Maasai na 40 taon nang nagsisilbi sa lupang iyon. Mahinahon ang kanyang pananalita, tinuturo niya ang mga hayop na hindi mapapansin ng baguhan at tila nakita niya kay Isabel ang isang bagay na hindi pa rin niya nakikita sa sarili. Si Dr. Aminan Jerry ang namamahala sa Wildlife Refuge na naging base ni Isabel sa trabaho, isang Kenyan na veterinaryo na sinanay sa London at bumalik upang ipaglaban ang mga hayop
na unti-unting inuubos ng mga mangangaso. Sa unang pagkikita nila, abala si Amina sa paggamot ng isang zebrang naipit sa bitag na kawad. Matatag ang kanyang mga kamay, payapa ang boses, at ang kanyang mga mata ay may halong pagod at determinasyon na nakita rin ni Isabel sa sarili tuwing may mahirap siyang araw. Mabilis lumipas ang unang linggo, puro kuha ng video at panayam. Nakuhanan ni Isabel ang mga anti-poaching units, ang mga guwardyang isinusugal ang buhay gabi-gabi at ang nakakasindak na ebidensya ng mga pinaslang na hayop. Bumubuo siya ng isang malakas na ulat, isang kwentong sigurado siyang tatago sa damdamin ng mga manonood. Ngunit nanatili siyang may distansya bilang mamamahayag. Trabaho lang ito. Nagbago ang lahat sa ika-8 araw. Dumating ang mensahe sa radyo alas 4:17 ng madaling araw. May natuklasan ang isang patrol team. Si Jomo ang nagmaneho. Sa gitna ng dilim, tumatalbog ang Land Rover sa baku-bakong daan. Mahigpit ang hawak ni Isabel sa kanyang camera bag. Nagtataka kung bakit tila ibang-iba ang tibok ng puso niya sa misyong ito. Nagtipon-tipon ang mga Rangers sa isang bilog sa gitna ng matataas na damo. Ang mga sinag ng flashlight ay lumilikha ng malulupit na anino na tila bangungot. Lumapit si Isabel. Isang babaeng leon ang nakahiga sa gilid, mabagal at hirap ang bawat hinga. Naipit ang kanyang kaliwang binti sa isang bitag na kawad, karaniwang ginagamit upang hulihin ang maliliit na hayop. Ngunit likas na mausisa ang mga leon at nagkamali ang isang ito sa pagsusuri ng lupang may bitag. Malalim ang hiwa ng metal sa kanyang paa at matindi na ang impeksyon. Ayon kay Dr. Amina, 3 araw na siyang naipit doon. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit napahinto ang hininga ni Isabel. Nakapulupot sa tiyan ng leon ay ang kanyang anak. Napakaliit pa, tinatayang 6 na linggo pa lamang. Ang balahibo niyang kulay ginto ay puno ng putik at tuyong gatas, ang mga matay bilog at puno ng takot. Ngunit kahit amoy sugat may mga estrangherong tao, umaandar na makina at nakakasilaw na ilaw, ayaw pa ring bumitaw ng munting leon sa kanyang ina. 2 oras ang ginugol ni Dr. Amina sa pagsagip. Nilinis ang sugat, nag-iniksyon at nagtayo ng IV sa mismong damuhan. Nakuhanan ni Isabel ang bawat sandali, napansin niyang nanginginig ang kanyang mga kamay sa kamera. May kakaibang damdaming bumalot sa kanya. Nasaksihan niya ang isang inang nilalabanan ang kamatayan alang-alang sa anak. Ipinakita ng orasan ang alas 6:23 nang tuluyang matalo ng leona ang kanyang laban. Bumagsak si Dr. Amina pabalik, ang kanyang mukha basang-basa sa pagod at dalamhati. Isa-isang inalis ng mga ranger ang kanilang sombrero. Nagsalita si Jomo ng mga katagang maasay na bagamat hindi naintindihan ni Isabel sa isip, ay tumagos naman sa pinakaloob-looban ng kanyang pagkatao. Pagkatapos ay nagsimulang umiyak ang naulilang anak ng leon, mahihinang unggol na puno ng pagkalito. Desperadong hinahanap ang inang hindi na kailanman babalik. Isinantabi ni Isabel ang kanyang kagamitan sa pagre-record. Ang profesional na gawin ay kolektahin ang kanyang gamit, buuin ang isang makapangyarihang ulat at magpatuloy. Ngunit nanatili siyang tulala, nakatitig sa munting nilalang na nakasiksik pa rin sa katawan ng kanyang ina na unti-unting lumalamig, tumatawag ng paulit-ulit. Ayaw ng kuting na palapitin ang kahit sino. Tuwing may lalapit na ranger, ipinapakita niya ang kanyang maliliit na ngipin at kumakalmot gamit ang kanyang munting kuko, parang bantay sa isang inang hindi na kailangan ng proteksyon. Sa huli, nakaisip si Dr. Amina ng isang matalinong paraan. Kinuha niya ang jacket na suot ni Isabel sa loob ng ilang araw, puno ng kanyang amoy, at inilagay iyon malapit sa takot na kuting. Maaring dahil sa pambabaing samyo,
Maaaring dahil narinig ng kuting ang banayad na tinig ni Isabel sa buong insidente. Ngunit may isang bagay na nagbago sa kanyang kilos. Inamoy niya ang tela. May lumabas na mahinang tunog sa kanya. Ilang sandali pa umakyat siya sa jacket at nagkulob sa tela. Hanggang sa maging sapat ang kanyang laki upang magkasya sa magkabilang palad ni Isabel. 30 milya ang layo ng sanctuary mula sa kanila. Sa buong biyahe, yakap ni Isabel ang kuting sa kanyang katawan, ramdam ang pintig ng maliit nitong puso sa kanyang balat. Wala pa sa 3 libra ang bigat nito. Paminsan-minsan umiiyak ito ng mahinang ungol at sa bawat iyak ay parang may bahagi ng puso ni Isabel na muling nadudurog. Sa pasilidad, inilahad ni Dr. Amina ang resulta ng pagsusuri, mga balitang magbabago sa agarang kinabukasan ni Isabel. Malubhang dehydrated at kulang sa nutrisyon ang kuting. Sa edad nito, kailangan itong painumin ng likidong nutrisyon kada 3 oras sa loob ng hindi bababa sa 4 na linggo. Sa sobrang dami ng inaalagaan, wala nang tauhan ang sanctuary para sa bagong silang. Lumabas ang mga salita mula sa bibig ni Isabel bago pa man siya makapag-isip. Siya na ang bahala sa panggabi. May lohika naman ang desisyon, isang praktikal na solusyon, walang kinalaman sa kung paanong ang pagyakap sa napakalambot at marupok na nilalang na iyon ay gumising ng damdaming hindi kailanman bahagi ng kanyang profesional na mundo. Sa unang gabi, naroon si Isabel sa nursery. Handa na ang espesyal na gatas at kaharap ang kuting na hindi pa rin maintindihan kung bakit wala na ang kanyang ina. Sinubukan ni Isabel ang paraang itinuro ni Amina, pakainin siya habang nakahiga sa kandungan. Ngunit tumanggi ang kuting. Umiikot ito, nagrereklamo at tinatanggihan ang bawat subok gamit ang bote. Pagod na pagod at wala nang ibang ideya, sinubukan ni Isabel ang isang bagay na hindi niya pa kailanman ginawa. Humiga siya ng buo sa makitid na kama sa nursery, inilagay ang kuting sa kanyang dibdib at itinapat ang bote sa bibig nito. Agad na tumahimik ang kuting. Tumayo ang kanyang maliliit na tainga, puno ng interes. Inamoy niya ang leeg ni Isabel, sininghot ang kanyang samyo. At sa unang pagkakataon, mula nang mawala ang kanyang ina, tinanggap ng kuting ang pagkain. Pagsapit ng umaga, natagpuan sila ni Dr. Amina, kapwa mahimbing ang tulog. Ang bote walang laman sa sahig, at ang munting leon ay nakabaluktot sa tapat mismo ng dibdib ni Isabel kung saan patuloy na tumitibok ang kanyang puso. Kahit ang salitang Simba ay nangangahulugang leon sa Swahili, agad pumasok sa isipan ni Isabel ang pangalang Amari, isang pangalan mula sa ilang bahagi ng Afrika na nangangahulugang lakas at buhay na walang hanggan. Wala na siyang ibang naisip habang pinapanood ang munting kuting na iyon sa kanyang unang paglalakad sa nursery. Kahit nanghihina pa siya mula sa naranasang trahedya, gumalaw siya ng may likas na kagandahan na hindi maipaliwanag ni Isabel. 3 linggo lang dapat ang assignment, ngunit pinalawig ni Isabel sa 4, tapos 5 hanggang 6. Gumawa siya ng iba't ibang dahilan sa kanyang supervisor sa Denver, sinabing kailangan pa niya ng karagdagang footage, ngunit ang totoo, hindi niya maatim na umalis. Lumalakas si Amari araw-araw. Mula sa likidong gatas, lumipat siya sa pinong karne na hinalo sa formula. Natutunan niyang maglakad ng hindi natitisod at tumakbo ng hindi nadarapa. Sa bawat yugto, palaging si Isabel ang hinahanap niya, tila isang kumpas ng direksyon. Tuwing papasok si Isabel sa nursery, tumatayo ang kanyang tainga. Tuwing magsalita siya, sasagot ang kuting ng sariling tunog. Tuwing uupo si Isabel, agad siyang sasampa sa kanyang kandungan. Isang gabi, ipinaliwanag ni Dr. Amina ang aspeto ng siyensya. May natatanging estruktura ang mga leon. Sila'y nabubuhay sa isang pride at ang mga anak ay natutong gumamit ng mga tunog
para manatiling konektado sa kanilang pamilya. Karaniwang nananatili ang mga kuting sa piling ng kanilang ina sa loob ng halos 2 taon. Napakalalim ng ugnayan. Kapag naulila ang isang kuting sa edad na 6 na linggo, lumilipat ang pagkakabit nito sa kung sino mang nagbibigay alaga. Si Isabel na ngayon ang itinuturing na ina ni Amari. Tumama ito kay Isabel ng buong lakas. Pinanood niya si Amari habang pinipilit habulin ang isang laruan, tapos ay titingin pataas para tiyakin na nandoon pa siya, tapos ay maglalabas ng masiglang tunog kapag nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang nilalang na ito na hinubog ng kalikasan upang maging hari ng African Plains ay kumbinsido na siya ang kanyang pamilya. Lumipas ang mga linggo na tila walang hanggan. Patuloy pa rin sa pagkuha ng video si Isabel, ngunit nagbago na ang kwento. Hindi na ito tungkol sa mga datos ng ilegal na pangangaso o sa mga hadlang sa konserbasyon, kundi tungkol sa isang ugnayan na, ayon sa lohika, ay hindi kailanman dapat naging posible. Diretsahang binalaan siya ni Dr. Amina. Magiging komplikado ang pag-alis niya dahil sa pagkakabuo ng ugnayan. Bihirang makaligtas sa ligaw na kalikasan ang mga leon na pinalaki ng tao. Malamang ay mananatili si Amari sa sanctuary habang buhay. Ang dalhin siya sa Amerika ay sadyang imposibleng mangyari. Alam ni Isabel ang lahat ng ito. Naiintindihan niya ang mga praktikal na konsiderasyon, ang mga legal na kinakailangan at ang imposibilidad ng pagkakaroon ng leon sa kanyang apartment sa Denver. Ngunit magkaibang mundo ang pag-unawa sa isip at ang nararamdaman ng puso. Gabi-gabi habang natutulog si Amari sa kanyang dibdib at ang paghinga nito ay lumilikha ng banayad na pag-uga sa kanyang tadyang, nararamdaman ni Isabel na unti-unti siyang nagiging isang taong hindi niya kailanman inakalang magiging siya. Tumunog ang telepono sa isang Martes ng umaga. Galit na galit ang kanyang supervisor. Malaki ang ginastos ng istasyon, inaasahan ang tapos na ulat, ilang linggo na ang nakalipas. Ngunit puro dahilan ang natatanggap mula kay Isabel. Kung mahalaga pa sa kanya ang kanyang karera, kailangan niyang sumakay ng eroplano sa loob ng 72 oras. Hawak ni Isabel ang telepono habang pinagmamasdan si Amari na nakatitig sa isang ibon sa labas ng salamin ng nursery. Kapansin-pansin ang laki ng ipinagbago ni Amari. Mas malinaw na ang anyo, mas mahaba ang mga paa, at mas pulido ang bawat galaw. Tiyak na kakayanin niya kahit wala siya. Sisiguraduhin ni Dr. Amina ang tamang pag-aalaga. Sa ligaw siya nabibilang at ang mga hayop sa ligaw ay tumutuloy sa buhay nang hindi lumilingon sa nakaraan. Paulit-ulit itong sinasabi ng lahat. Paulit-ulit din itong inuukit ni Isabel sa kanyang isipan, ngunit nang ibaba niya ang telepono at humarap si Amari mula sa bintana, tumawag sa kanya ng may buong kagalakan, parang may nabasag sa loob niya na hindi na muling maaayos. Isang gabi na lang ang natitira, ipinagkaloob ni Dr. Amina na mag-isa siya sa nursery. Umupo si Isabel habang karga si Amari sa kanyang mga hita, mas mabigat na ngayon kaysa noong unang gabi, at kinausap ito ng direkta. Inilarawan niya ang Denver, ipinaliwanag kung ano ang itsura ng niebe, ikinwento ang karerang kanyang binuo at ang kinabukas ang kanyang pinlano. Nangakong babalik siya balang araw, sinabing hinding-hindi niya ito makakalimutan, at inamin na binago ni Amari ang kanyang pananaw sa buhay. Nakinig si Amari sa kabuuan ng kanyang pagsasalita. Gumagalaw ang mga tainga sa bawat salita at ang kanyang gintong mata ay nakatitig sa mukha ni Isabel. Nang maubos na ang kanyang mga salita, idinikit ni Amari ang noo niya sa baba ni Isabel at huminga ng payapa. Umalis siya bago pa sumikat ang araw. Sa oras na iyon lamang niya kayang lumisan. Palihim siyang lumabas habang tulog pa si Amari, bawat hakbang ay tahimik sa sahig ng nursery.
habang ang tibok ng kanyang puso ay tila kay lakas para gisingin ang lahat ng nilalang sa pasilidad. Tumanggi siyang lumingon. Ang paglingon ay mangangahulugang makikitang magising si Amari at hahanapin siya. Maririnig ang mga iyak ng kalituhan mula sa isang nilalang na naulila sa pangalawang pagkakataon sa napakaiksing buhay nito. Tahimik si Jomo habang minamaneho siya papuntang paliparan. Pagkababa niya sa Land Rover, hinawakan ni Jomo ang kanyang kamay. Itinuring ka na ng lupaing ito na isa sa kanila, aniya. Ibabalik ka ng landas mo rito, hindi ito paalam ng tuluyan. Tumango lang si Isabel, wala na siyang masabi. Iniwan na siya ng mga salita. 23 oras ang biyahe pabalik sa Denver. Sa bawat minuto ay nakatitig si Isabel sa labas ng bintana ng eroplano, mga ulap karagatan, ngunit ang tanging mukha niyang nakikita ay si Amari noong iniwan niya ito. Hindi siya nakatulog, walang lasa ang pagkain. Sinalubong siya ng Denver ng matinding lamig na tila pagtanggi, 18 degree, maruming niebe, at ang kulay abong langit na tila likas na sa Colorado tuwing taglamig. Tumayo siya sa labas ng terminal ng ilang minuto, nilalanghap ang hanging walang bahid ng savana, napalilibutan ng trapiko sa halip na ng mga huni ng hayop, ramdam ang kawalan ng init na ilang linggo niyang yakap. Walang nagbago sa kanyang apartment. Malinis, kaunti lang ang laman, praktikal, walang halaman dahil nangangailangan ito ng pag-aalaga. Walang litrato dahil may bigat itong dala sa damdamin. Hindi ito tahanan, isa lang itong lugar na tinutuluyan sa pagitan ng mga assignment. Ibinagsak ni Isabel ang kanyang bagahe, bumagsak sa sofa at umiyak hanggang sa wala nang matira sa kanyang loob. Ipinalabas ang natapos na segment makalipas ang 3 linggo. Si Isabel mismo ang bumuo nito. Mga krimen laban sa kalikasan, konserbasyon at ang mga taong nagsasakripisyo para protektahan ang mga hayop sa Afrika. Lumabas si Amari sa loob ng 30 segundo, mga kuha ng mga naulilang hayop at ang mga sanktuaryong nag-aaruga sa kanila. Maayos ang kanyang boses sa narasyon, walang bakas ng pinsala sa kanyang damdamin. Nanalo ng Regional Emmy ang nasabing ulat. Tinanggap ito ni Isabel na may ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Dumating ang unang email ni Dr. Amina 14 na araw matapos makabalik si Isabel. Ang subject line, "Update on our friend." Binuksan ito ni Isabel na nanginginig ang mga kamay. Umaayos na si Amari, sabi ni Amina. Nalito ito ng ilang araw matapos ang pag-alis ni Isabel. Inalam ang bawat sulok ng nursery. Tumatawag sa pinto, ayaw kumain. Ngunit may kakayahang maghilom ang mga hayop. Nakabuo na siya ng bagong koneksyon kay Lina, isang batang tagapag-alagang Kenyan na may pambihirang malasakit sa mga sugatang hayop. Bumalik ang gana nito sa pagkain, lumago ang katawan, at natuto siyang makihalubilo sa ibang kuting. May kasamang larawan ang mensahe. Si Amari sa edad na 3 buwan, kitang-kita na ang kanyang mga marka at ang kanyang katawan ay unti-unting nagkakahugis na tulad ng isang tunay na leon. Ang tingin niya sa kamera ay mula sa mga matang gintong amber na mas kilala pa ni Isabel kaysa sa sarili niyang refleksyon. Ipinrint ni Isabel ang larawan at itinago ito sa drawer ng kanyang mesa. Ang araw-araw na pagtingin dito ay hindi niya kinaya sa damdamin, ngunit hindi rin niya maisip na itapon ito. Nagpatuloy ang palitan ng mensahe, hindi bababa sa 1 beses bawat buwan, madalas pa nga ng mas madalas. Ipinapadala ni Dr. Amina ang mga ulat ng progreso na may kasamang mga larawan. Pinanood ni Isabel ang paglaki ni Amari sa pamamagitan ng kanyang screen. 4 na buwan, naglalaro ng lubid. 6 na buwan, tumatakbo sa tabi ng isa pang batang leon. 8 buwan, ang katawan ay halos kasing laki ng matanda. Ang balahibo ay kahawig ng sa kanyang ina. 12 buwan, kamangha-mangha at malakas.
Ganap na walang kamalay-malay na may isang babae sa Colorado na palaging nagbubukas ng kanyang inbox para sa balita tungkol sa kanya. Pinilit ni Isabel ang sarili na maniwalang lilipas ang sakit. Sabi ng mga tao, gumagaling ang sugat sa paglipas ng panahon, kumukupas ang alaala at nauubos ang talim ng dalamhati. Ngunit 2 taon matapos niyang lisanin ang Kenya, nananaginip pa rin siya kay Amari gabi-gabi. Nagigising pa rin siya sa pakiramdam na parang may mainit na nilalang na nakadantay sa kanyang dibdib. Nahuhuli pa rin niya ang sarili na gumagawa ng mga mababang ungol kapag may pusang ligaw na dumadaan sa kanyang harapan. At pagkatapos ay nararamdaman niyang siya'y hangal at hungkag kapag walang naging tugon. Umuusad ang kanyang karera gaya ng plano. Nagbukas ng mga bagong oportunidad ang Emmy, mula lokal, naging regional, tapos pambansa. Puno ng biyahe ang kanyang schedule. Nagkaroon siya ng mga relasyon, 8 buwan sa isang litratista, 6 sa isang producer, 18 sa kapwa mamamahayag. Wala sa kanila ang nakaintindi sa folder na may password na puno ng litrato ng leon. Wala ni isa ang nakaunawa kung bakit minsan ay umiiyak siya sa gitna ng gabi, binabanggit ang isang pangalang Swahili sa dilim. 3 taon matapos ang Kenya, natanggap ni Isabel ang alok na nagbago ng lahat. Maging punong international correspondent na nakabase sa New York, bibiyaheng palibot ng mundo, mag-uulat ng mga humanitarian at environmental na kwento. Malalaking resources, isang plataporma na umaabot sa milyon-milyon, at may kapangyarihang pumili ng ilang assignment ayon sa sariling kagustuhan. Pumasok ang ideya habang nasa isang hapunan ng selebrasyon kasama ang kanyang bagong mga kasamahan. Posible na ang pagbabalik hindi bilang paninirahan, hindi upang bawiin ang nawala, kundi upang makita lamang siyang muli, upang tiyaking totoong nangyari ito, na hindi ito isang katang-isip ng isang babaeng hindi kailanman natutong magmahal ng buo. Nag-antala siya ng isa pang 12 buwan. Sinabi niya sa sarili na kailangan munang patatagin ang kanyang posisyon. Ngunit ang totoo, takot ang dahilan. 5 taon na ang lumipas. Ganap ng matanda si Amari, lampas 400 libra ang bigat. Malamang ay tuluyan na siyang nakalimutan. Paulit-ulit na sinabi ng mga eksperto, hindi gaya ng tao ang alaala ng hayop. Ang pagbabalik ay magpapatunay lamang na ang ugnayang inalagaan niya ay isa lamang ilusyon. Ngunit may mga bahagi ng mga mensahe ni Amina na hindi niya matanggal sa isipan. Hindi kailanman naangkop si Amari para sa pagbabalik sa ligaw, masyado na siyang sanay sa tao. Sa halip, naging isa siyang ambasador, lumalabas sa mga educational programs, palabas sa TV, pagbisita sa mga paaralan. Palagi siyang kalmado sa paligid ng lahat, maliban sa isang sitwasyon. Tuwing may bisitang Amerikano sa sanctuary, sulat ni Amina sa isang mensahe, nagpapakita si Amari ng kakaibang kilos. Lakad siya ng lakad ng walang tigil, paulit-ulit siyang tumatawag. Sinusuri niya ang bawat mukha ng may matinding atensyon na nakakaasiwa para sa iba. Wala pa kaming tiyak na paliwanag. Marahil may tunog sa American accent na pumupukaw sa isang lumang alaala. O marahil, gaya ng minsan kong naiisip, ang kanyang paghahanap sa iyo ay hindi kailanman tumigil. 17 beses binasa ni Isabel ang mensaheng iyon. Pagkatapos ay pinatay niya ang kanyang computer at nagsumite ng proposal para sa isang wildlife protection series na nakatutok sa Silangang Africa. Inaprubahan ito ng mga executive ng network sa loob ng 7 araw. 5 taon at 2 buwan matapos niyang lisanin ang Kenya, bumaba si Isabel Reyes mula sa eroplano sa Jomo Kenyatta International Airport. Parang yakap ng pagkilala ang init ng hangin. Ang mga tunog at amoy ay nagbalik ng mga alaala sa matinding paraan na hindi siya makagalaw. Nakarating na siya muli.
3 linggo ang inilaan para sa produksyon. Inayos ni Isabel ang coverage ng iba't ibang wildlife facility at mga hakbang sa proteksyon, ngunit sadyang hindi siya humiling ng pagbisita sa sanctuary ni Amari. Sinasadya niyang hindi ipaalam kay Dr. Amina na naroroon siya. Pinaniwala niya ang sarili na ito'y para mapanatili ang pagiging objektibo bilang mamamahayag. Niloloko lang niya ang sarili at alam niya iyon. Ang unang 14 na araw ay naging produktibo. Naitala ni Isabel ang operasyon sa seguridad ng Rino, mga bahay ampunan ng elepante at mga pakikipagtulungan sa komunidad. Na-interview niya ang mga ranger, siyentipiko at mga opisyal ng gobyerno. Maganda ang lahat ng kanyang footage, ngunit gabi-gabi gising siya, iniisip ang sanctuary na ilang oras lang ang layo. Tumawag si Dr. Amina sa 15 at 16 na araw. "Nabalitaan kong nandito ka," sabi niya. Hindi nagbago ang kanyang boses. Nandoon pa rin ang halong kabaitan at katapatang tumulong kay Isabel sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. "Binalak mo ba talagang dumaan o aalis ka nang hindi siya nakita?" Pumikit si Isabel. "Hindi ko alam ang gagawin. Napakatagal na. Hindi niya na ako makikilala." Katahimikan sa linya, isang katahimikang naglalaman ng 5 taon ng palitan ng mensahe, litrato at mga maingat na obserbasyon. "Kailangan mong pumunta sa sanctuary," sabi ni Amina. "May isang bagay dito na ikaw mismo ang kailangang makakita." Nagmaneho si Isabel mag-isa, tumangging samahan ng gabay o crew. Anuman ang naghihintay sa kanya, anuman ang katotohanang mahahayag, hindi ito para sa mata ng publiko. Utang niya yon kay Amari. Utang niya rin yon sa sariling puso. Malaki na ang sanctuary, may mga bagong kulungan, mga karagdagang pasilidad, pinalawak na mga programa. Huminto si Isabel sa labas ng pangunahing gusali at nanatiling nakaupo ng 10 minuto. Mahigpit ang pagkakahawak sa manibela habang ang kanyang puso ay tila may kakaibang tibok. Mas matindi pa ang kaba niya rito kaysa sa mga war zone na kanyang nakubera noon. Sinalubong siya ni Amina ng isang yakap na lagpas sa karaniwang profesional. "Nasa hilagang kulungan siya," aniya. "Inilipat namin siya roon 12 buwan na ang nakalipas, mas malawak, mas maraming stimulasyon at malayo sa mga turista. Sumunod ka." Dumaan sila sa iba't ibang bahagi ng pasilidad. Nadaanan ang ilang hayop na naalala ni Isabel at iba na ngayon lang niya nakita. Tinitigan siya ng ilang staff na may halatang pagkamausisa. Ang ilan na matagal nang nagtatrabaho roon ay agad siyang nakilala at sumilay sa kanilang mukha ang pagkagulat at tila pananabik. Ang hilagang habitat ay isang 3 akre na lugar na napapalibutan ng natural na harang. Doon, nakita ni Isabel ang isang nag-iisang leon na nakahiga sa isang platapormang kahoy sa lilim. Kahit mula sa distansya, hindi niya maikakaila ang gintong balahibo, ang malakas na pangangatawan, ang walang kahirap-hirap na tikas ng isang hayop na isinilang upang mangibabaw. Si Amari. Nakabibighani siya, ganap ng matanda, siguradong higit 400 libra ang bigat. Ang kanyang makapal na mane ay lumilipad sa sinag ng hapon. Nagpapakita siya ng mahusay na kalusugan at katahimikan, tila ganap ng panatag sa kanyang paligid. Para bang hindi kailanman nangyari ang 6 na linggong iyon na siya'y nakadantay sa katawan ng isang babae, umiiyak para sa isang inang hindi natutugon. May bumagsak sa loob ni Isabel. Tama ang kanyang mga kinatakutan. Masyado nang matagal ang 5 taong pagkakahiwalay, nakapagpatuloy na siya. May sarili ng buhay. Nabura na ang panahong naging buong mundo niya ang isang mamamahayag mula Denver. Mas mabuti ito, mas natural. Eksaktong ito ang matagal nang sinasabi ni Isabel sa sarili. Hindi niya alam na nandito ka, mahina ang sabi ni Amina. Manood kang mabuti. Binuksan ng isang staff ang makitid na gate sa harang ng kulungan.
Walang nagbago. Nanatiling nakahiga si Amari sa kanyang plataporma, nakatitig sa mga ibon sa langit, walang interes sa mga taong dumadaan sa paligid. Banggitin mo ang pangalan niya, utos ni Amina. Gamitin mo ang boses mo noong siya'y maliit pa. Nanginig ang lalamunan ni Isabel, ang tumawag sa isang mailap na nilalang na marahil ay nakalimot na ilang araw pa lamang matapos siyang umalis. Iyon ang hindi niya kayang tiisin. Ang posibilidad na wala siyang marinig na tugon, na tuluyang mapagtanto na lahat ay katang-isip lamang, ay higit pa sa kaya niyang dalhin. Ngunit sa ilalim ng lahat ng takot at pag-aalinlangan, may isang maliit na ningas ng pag-asa na hindi kailanman namatay. Amari, bulong niya. Putol ang tinig, halos hindi marinig. Nilunok niya ang kaba at muling nagsalita. Amari, bahagyang gumalaw ang isa sa tainga ng leon. Halos hindi niya ito napansin, napakaliit ng kilos mula sa ganung layo. Ngunit kabisado niya ang bawat senyas ng taingang iyon galing sa 6 na linggong pag-aaral. Pangatlong ulit, Amari. Mas matatag, may kasamang tono na dati nakapapawi ng lungkot sa isang batang kuting gabi-gabi. Umikot ang malaking ulo ni Amari sa kanyang direksyon. Ilang segundo ang lumipas. Nakatitig ang leon sa bakod kung saan nakatayo si Isabel, nananatiling kalmado sa kanyang pwesto. Namuo ang luha sa mata ni Isabel. Marahil ay nakatingin lamang si Amari sa isa pang bisita, isa pang estranghero. Ngunit tumayo si Amari. Mabilis ang kilos, biglaan, malayo sa kaninang kampanteng postura. Tumalon siya mula sa plataporma na para bang may humihila sa kanya, hindi man buo ang bilis, ngunit sapat upang mabilis siyang makalapit, malalakas ang bawat hakbang. Nakatutok ang mata sa iisang direksyon. Bumulaga ang katawan niya sa harang at napaatras si Isabel, ngunit walang bahid ng galit, walang senyales ng pagiging teritorial. Isinandal ni Amari ang buong bigat ng kanyang katawan sa bakod, isiniksik ang kanyang mukha hanggang sa pinakadikit na kayang abutin, at nagsimula siyang umungol, ang uri ng ungol na iyon. Ang malalim, mababang ugong na tanging inilalabas ng mga leon para sa mga miyembro ng kanilang pride, para sa mga ina, kapatid at mga anak. Ang tunog na ibinibigay lamang ni Amari kay Isabel noon sa loob ng 6 na linggong nagbago sa kanilang dalawa. Lumuhod si Isabel sa alikabok, hinawakan niya ang bakod, hinanap ang mainit at matipunong katawan sa kabila. Isiniksik ni Amari ang kanyang ulo sa pagitan ng metal na mga kawad sa anumang bahagi na pwedeng magpaliit ng distansya sa pagitan nila. Naging sunod-sunod ang kanyang ungol, puno ng pananabik, 5 taong hindi na ipahayag na damdamin sa isang iglap ng pagkilala. Naalala niya ako, bulong ni Isabel habang dumadaloy ang luha. Buhay pa ang alaala niya. Sa likuran niya, pinapahiran din ni Amina ang kanyang mga mata. Hindi siya tumigil sa paghahanap sa iyo, niya. Bawat American accent ay pumupukaw ng kanyang atensyon. Bawat babaeng pumapasok sa kanyang teritoryo ay tinititigan ng mga matang iyon na tila may hinahanap. Hindi namin maintindihan kung bakit hanggang ngayon. 2 oras na natili si Isabel sa harap ng bakod. Ang umalis ay tila imposibleng gawin at si Amari ay wala ring balak na bumitiw. Patuloy siyang idinidikit sa kanya, umuunggol ng may kasiyahan, paminsan-minsan ay nagpapakita ng inis sa harang na naghihiwalay sa kanila. Habang lumulubog ang araw at nagbigay hudyat ang staff na kailangan ng isara ang habitat para sa gabi, nagpasya si Isabel sa isang hakbang na magtatakda ng huling kabanata ng kwentong ito. Kasama sa proyekto ko ang segment tungkol sa Conservation Ambassadors, sabi niya kay Amina. Live broadcast mula sa isang studio sa Nairobi. Pwede bang lumahok si Amari? Tumango si Amina, nakapaisip. Nakaranas na siya ng studio appearances, sagot ni Amina. Hindi siya naaapektuhan ng malalakas na ilaw at hindi rin siya kinakabahan sa mga hindi pamilyar na tao.
Pero kung gusto mong siya talaga, may kailangan kang malaman. Naka-leave ang staff na karaniwang kasama niya. Ako ang kailangang magdala. At ibig sabihin, alam ko na agad na ikaw ang nasa anchor desk. May kumislot sa dibdib ni Isabel, pag-asa na may halong isang bagay na mas hindi tiyak. Kung gayon, huwag mong sabihin sa akin kung anong hayop ang dadalhin mo, suhestyon niya. Hayaan nating ang sorpresa ang mamuno sa sandali. Hayaan nating makita ng mga manunood ang tunay na reaksyon. Pinagmasdan ni Amina ang kanyang mukha, ang babaeng nasaksihan niyang gumuho sa tabi ng isang leona. 5 taon na ang nakalipas na pinagpadalhan niya ng mga larawan at update sa kabila ng karagatan. Pinananatili ang koneksyon na matagal nang sinubukan ni Isabel kalimutan. Gusto mong ulitin ang sandaling ito sa live television, sabi ni Amina. Ang pagkilala, ang muling pagkikita. Gusto mong masaksihan ng buong mundo ang nakita ko ngayon. Tumango si Isabel. Gusto kong ipakita sa lahat na totoo ang koneksyong ito, na may alaala ang mga hayop, na ang pagmamahal ay lampas sa lahat ng limitasyong iniisip nating umiiral. Huminto siya. At gusto kong malaman ni Amari na bumalik ako, na hindi ko siya kinalimutan, na ang pag-iwan sa kanya ang pinakamalalim kong pagsisisi. Nagbago ang ekspresyon ni Amina, isang ngiti ang sumilay, kaparehong ngiti na nakita ni Isabel 5 taon na ang nakalipas, nang masaksihan ni Amina ang pagbabagong nangyari sa isang mamamahayag. Martes ang araw ng broadcast, sabi ni Isabel. 72 oras mula ngayon. Handa ka ba? Inabot ni Amina ang kamay niya sa kabila ng bakod at kinamot si Amari sa likod ng tainga. Lumalim ang kanyang ungol, ngunit nanatiling nakatitig ang kanyang mata kay Isabel. Handa kami, sagot ni Amina. Ang tanong, ikaw ba'y handa? Tiningnan ni Isabel ang kahangahangang nilalang na minsan ay kasya sa magkabilang palad niya. 5 taon ng pagkakahiwalay, 5 taon ng pangungulila, pag-aalinlangan at pagtatanong kung totoo nga ba ang lahat. At ngayon, 72 oras bago masaksihan ng buong mundo ang kasagutan. Hindi siya kailanman magiging ganap na handa. Ngunit gagawin pa rin niya ito dahil may mga kwentong kailangang ibahagi. May mga koneksyong karapat-dapat kilalanin. May mga muling pagkikita na siya mismong kailangan ng sangkatauhan. Ang African Sky Studio sa Nairobi ay mas maliit kaysa sa mga studio sa New York. Ngunit pumasa ito sa propesyonal na pamantayan. Kulay asul at pilak ang dekorasyon, may mga digital screen na nagpapalit-palit ng larawan ng mga hayop sa ligaw at malalakas na ilaw upang alisin ang anumang anino. Dumating si Isabel 4 na oras bago ang live broadcast para sa technical check, satellite testing at paghahandang emosyonal. Panahon upang paalalahanan ang sarili na isa siyang bihasang mamamahayag na may higit 1 dekada ng karanasan. Hindi lang isang babae na muling lalapit sa isang nilalang na bumaliktad sa kanyang pananaw sa pag-ibig. Maayos siyang tinrato ng production staff, inaayos ang kanyang mikropono, sinusuri ang earpiece, kinukumpirma ang anggulo ng mga kamera. Wala ni isa sa kanila ang nakaintindi kung bakit paulit-ulit siyang tumitingin sa gilid ng studio kung saan may side entrance. Sa New York, naghahanda sina anchor Daniel Park at Lauren Mitchell para sa isang normal na segment. Ayon sa kanilang producer, si Isabel ay tatalakay sa pangangalaga ng wildlife sa East Africa at magpapakita ng isang ambassador animal mula sa isang local sanctuary. Karaniwang educational content. Binasa ni Daniel ang kanyang notes tungkol sa mga leon, pagbaba ng populasyon, pagkawala ng tirahan at banggaan sa pagitan ng tao at hayop. Nagtataka si Lauren kung bakit iginiit ni Isabel na gawin ito ng live imbes na i-pre-record. 300 milya mula sa Nairobi, pinangasiwaan ni Dr. Amina Njeri ang pagsakay ng isang napaka-espesyal na pasahero sa transport vehicle.
Sanay na si Amari sa ganitong biyahe, pagpunta sa mga studio, paaralan at mga community center bilang ambassador ng kanyang uri. Pamilyar na ang proseso, kalmado siya sa biyahe at ang mga bagong lugar ay nagtutulak ng interes imbes na kaba. Ngunit ngayong araw, may kakaiba. Mas alerto siya kaysa karaniwan, ang kanyang mga tainga ay patuloy sa paggalaw, ang kanyang mga butas ng ilong ay abalang naghahanap ng amoy na hindi kayang damahin ng tao. Parang may naaamoy siya, puna ni Lina, ang tagapag-alagang kasama ni Amari sa 5 taon mula nang umalis si Isabel. Nakakaramdam ang mga hayop ng mga bagay na lampas sa ating pangunawa. Ngumiti si Amina ng bahagya, ngunit hindi nagsalita. Sadyang hindi niya sinabi sa kanyang staff ang tungkol sa presensya ni Isabel sa studio. Gaya rin nang hindi niya sinabi kay Isabel kung sinong hayop ang kanyang dadalhin. Ang muling pagkikita ay magaganap ng totoo para sa lahat ng naroroon, pati na rin sa milyong manunood na makakasaksi nito. Ang biyahe patungong Nairobi ay tumagal ng 4 na oras. Nakahiga si Amari sa loob ng kanyang travel container, iniipon ang lakas sa paraan ng mga malalaking pusa. Nakaupo si Amina sa harapan, nakatitig sa timeline ng broadcast sa kanyang telepono. Paulit-ulit iniisip ang mga posibleng senaryo ng kabiguan. Ang mga hayop sa ligaw ay likas na hindi mahulaan, at ang live television ay walang puwang para sa pagkakamali. Ang pagsasama ng dalawang ito, dagdag pa ang bigat ng damdamin matapos ang 5 taon ng pagkakahiwalay, ay maaaring maging isang pambihirang inspirasyon o isang ganap na sakuna. Ngunit nakita niya si Isabel sa harap ng bakod. Nasaksihan niya ang agarang pagkilala ni Amari, ang mapilit na unggol para sa isang taong hindi kailanman tumigil ang paghahanap. May mga karanasang nararapat maibahagi, lampas sa mga taong mismong nakadanas nito. Sa studio sa Nairobi, pumuwesto na si Isabel sa likod ng anchor desk, 45 minuto bago ang broadcast. Matatag ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng salamin. Kalma ang kanyang boses habang isinasagawa ang mga audio check kasama ang New York. Nanatiling buo ang kanyang profesionalismo. Ngunit ang kanyang puso ay tumitibok sa paraang salungat sa katahimikan. Bumukas ang pintuan ng studio 37 minuto bago ang broadcast. Naunang pumasok si Amina, suot ang pamilyar na tan-field clothes. Sumunod si Lina, nagtutulak ng malaking container na may gulong. Huminto ang paghinga ni Isabel. Hindi niya makita sa loob ng mga air vent kung sinong hayop ang nasa loob. Maaaring ibang leon ang dala ni Amina. Maaaring ibang uri ng hayop. O baka wala talagang hayop. Maaaring ito'y isang masalimuot na leksyon tungkol sa maling pag-aakala at pagkabigo. At doon niya ito narinig, isang malalim na ugong, mahina dahil sa mga pader ng container, ngunit hindi kailanman malilito. Ang tiyak na tunog na ginagawa ni Amari kapag siya ay naiintriga, ang tunog na dating nangangahulugang oras na ng pagkain o maglaro tayo, o naririnig ko ang boses mo kahit hindi kita nakikita. Hinawakan ni Isabel ang gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckle. Nagtama ang mata nila ni Amina. Isang tango, kumpirmasyon, kasiguraduhan, babala na malapit ng magbago ang lahat. Natunaw ang huling minuto sa mga final equipment checks at mga huling pagsasaayos. Inulit ni Isabel ang kanyang opening statements. Matatag ang boses, neutral ang ekspresyon. 10 taon ng karanasan sa harap ng kamera ang magiging mahalaga sa susunod na oras. 5 minuto para sa broadcast, anunsyo ng coordinator. Sumulyap si Isabel sa container na nasa labas ng sakop ng kamera. May tunog ng galaw sa loob. Paghinga, ang pag-ayos ng isang 450 pound na katawan. 2 minuto na lang. Sa New York, nakaupo na sina Daniel at Loren sa kanilang mga pwesto. May mga bihasang ngiti sa labi. 1 minuto. Pumikit si Isabel ng 3 segundo. Pagdilat niya, nakasindi na ang pulang ilaw sa kamera.
Broadcast begins in 5, 4, 3, 2. Magandang gabi mula sa New York. Tumaan sa earpiece ni Isabel ang boses ni Daniel, makinis, bihasa. Ngayong gabi, susuong tayo sa puso ng silangang Afrika kung saan may mga tagapagtanggol na patuloy na lumalaban upang iligtas ang ilan sa mga pinakananganganib na hayop sa mundo. Kasama natin ng live mula Nairobi si Isabel Reyes. Isabel? Ngumiti si Isabel sa kamera. Salamat, Daniel. Narito ako ngayon sa African Sky Studio matapos ang 3 linggo ng pagdodokumento sa mga natatanging pagsusumikap upang protektahan ang wildlife ng Afrika. Dumaan ang kanyang inihandang ulat ng walang sablay, pagbaba ng populasyon ng leon, pagkasira ng tirahan, salungatan sa pagitan ng tao at hayop, ang network ng mga sanctuary na kumukupkup sa mga hayop na hindi na kayang bumalik sa ligaw. Walang bakas ng unos sa kanyang dibdib ang makikita sa profesional na anyo niya. Kasama ko ngayon si Dr. Amina Njeri, isang veterinaryo at pinuno ng Maasai Mara Wildlife Sanctuary. Pumuwesto si Amina at nagsalita ng natural tungkol sa mga hamon sa konserbasyon, sa kahalagahan ng edukasyon ng publiko, at kung bakit nananatiling mahalaga ang kamalayan. Eksaktong konteksto at balangkas na kailangan ni Isabel para sa susunod na bahagi. Ngayong gabi, anunsyo ni Isabel, nagdala ang sanctuary ng isa sa kanilang mga ambassador animal upang ipakita kung bakit mahalaga ang mga pagsusumikap na ito. Dr. Njeri, maaari mo bang ipaliwanag ang inisyatibong ito? Ang mga ambassador animal ang pundasyon ng aming edukasyonal na misyon, paliwanag ni Amina. Hindi na sila maaaring bumalik sa ligaw, ngunit may mahalagang papel sila, ang lumikha ng emosyonal na koneksyon sa pagitan ng mga tao at mga hayop na hindi nila kailanman makikilala sa natural na mundo. Ipinapaalala nila sa atin na ang pangangalaga sa wildlife ay tungkol sa mga individual na buhay, hindi lang sa mga numero. Sumenyas ang production coordinator, dumating na ang sandali. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang isa sa aming mga ambassador, sabi ni Amina, sabay harap kay Lina na ngayon ay binubuksan na ang container. Nakatutok pa rin ang mata ni Isabel sa kamera, protokol na kailangang panatilihin ang atensyon ng mga manonood habang lumalabas ang hayop. Ngunit narinig niya ang pagbukas ng pinto. Narinig ang malalaking talampakang tumama sa sahig ng studio at narinig ang isang partikular na ungol na nagpabura sa lahat ng kanyang pinaghandaang kontrol. Nagsimula ang pag-ungol ng mahina, halos parang nagtatanong, isang tunog na madalas gawin ni Amari noong siya'y ilang linggo pa lamang. Tuwing papasok si Isabel sa nursery at tatawag siya upang masigurong bumalik ang taong mahal niya. Isang tunog na 5 taon nang hindi naririnig ni Isabel, ngunit agad niyang nakilala sa pinakaloob na bahagi ng kanyang pagkatao. Patuloy pa ring lumalabas ang mga salita mula sa kanyang bibig tungkol sa ambassador programs, edukasyon sa komunidad, ngunit unti-unti nang nagbabago ang kanyang boses. Bumabagal, napuputol, lalong lumalim ang pag-ungol, naging mas matindi, mas desperado. Tumalikod si Isabel, 15 talampakan ng layo, naroon si Amari, ang kanyang tali ay nakalawit sa kamay ni Lina na hindi inaasahan ang biglang paggalaw. Napakalaki niya, nakabibighani ang kanyang anyo. Bawat pulgada ay patunay ng isang nilalang na hinubog ng henerasyon upang maging ganap na mandaragit. Ngunit walang anuman sa kanyang postura ang nagsasaad ng panganib. Nakatutok ang kanyang mga tainga sa harap. Nakapako ang kanyang mga mata sa mukha ni Isabel. May konsentrasyong nagpatahimik sa bawat hininga sa buong studio. Muli siyang umungol, isang tunog na pumuno sa buong silid. Humiwa sa ingay ng kagamitan at bulungan sa production booth. Hindi iyon asal ng isang mailap na hayop. Tunog iyon ng isang nilalang na tumatawag sa kanyang pamilya
Bahagyang bumuka ang labi ni Isabel, walang lumabas na maayos na obserbasyon. Sa halip, ibinulong niya ang isang salitang mauunawaan lamang ng iisang presensya sa kwartong iyon. "Amari!" Gumalaw ang leon, nabigla si Lina at nabitiwan ng tali. Hindi gumalaw si Amina upang pigilan siya. At ang 450 pound na nilalang ay tumawid sa sahig ng studio sa 3 makapangyarihang hakbang, patungo sa babaeng nasa likod ng anchor desk. Walang dahas, walang banta. Idinikit niya ang kanyang napakalaking ulo sa tiyan ni Isabel, sa eksaktong lugar kung saan siya nakahiga gabi-gabi sa loob ng 6 na linggo, noong kasya pa siya sa mga palad ng babae. Ang kanyang ugong ay naging tuloy-tuloy na banayad na paghinga, napakalalim ng vibrations na naitala ito ng studio equipment at naipadala sa milyon-milyong nanonood. Itinaas ni Isabel ang kanyang mga braso na parang instinct. Nahanap ng kanyang mga daliri ang pamilyar na tekstura ng kanyang mane, ang gintong kulay na kabisado na niya noong mas maliit pa ito kaysa pusang bahay. Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi, winasak ang kanyang makeup at tuluyang pinawi ang profesional na anyo. "Amari," bulong niyang muli, at pagkatapos ay naging imposibleng muling magsalita. Sa New York, natigilan sina Daniel at Lauren. Inasahan nila ang kaakit-akit na footage ng hayop. Hindi nila inasahan na ang kanilang kasamahan ay tuluyang guguho habang yakap-yakap ang isang mabangis na hayop sa live television. "Isabel," ani Lauren sa wakas, "Isabel, ayos ka lang ba?" Ang kamera ay lumipat upang ipakita ng malapitan ang mukha ni Isabel. Pinanood ng buong mundo ang isang veteranong mamamahayag na wasak sa emosyon, nanginginig sa paghikbi habang isang leon ang nakadikit sa kanya, gumagawa ng mga tunog na walang ibang ibig sabihin kundi pagkilala. Lumapit si Amina sa kamera, may bakas ng luha sa sariling mga mata. "Ang nasasaksihan ninyo," paliwanag niya, "ay isang muling pagkikita na 5 taon ang hinintay. Ang leong ito, si Amari, ay naulila sa edad na 6 na linggo nang mamatay ang kanyang ina sa bitag ng mga mangangaso. Ang babaeng yakap niya ngayon ay ang mamamahayag na nag-alaga sa kanya at bumuhay sa kanya. Naging ina siya ni Amari at hindi siya kailanman nakalimutan." Patuloy ang ungol habang isinubsob ni Isabel ang kanyang mukha sa mane ni Amari. Ang malaki niyang katawan ay nanatiling relax sa yakap ng babae. Walang bahid ng tensyon na karaniwang makikita sa mga mailap na hayop. Ang mga leon ay may natatanging ugnayang panlipunan, dagdag ni Amina, na nanatiling matatag ang boses kahit puno ng damdamin. Malalim ang kanilang koneksyon, matibay ang kanilang alaala. Nang iwan ni Isabel ang Kenya 5 taon na ang nakalipas, iniwan niya ang bahagi ng kanyang kaluluwa sa nilalang na ito. At ngayong araw, ang bahaging iyon ay sa wakas ay nakabalik na. Sa New York, nagdesisyon ang production team sa isang hakbang na papupurihan ng media commentators sa mga susunod na araw. Sa halip na putulin ang broadcast, pinayagan nilang magpatuloy ito ng walang patid. Hinayaan nilang mapanood ng mga manonood ang unti-unting pagbawi ni Isabel ng kanyang sarili, paghilamos ng mga luha, pagtingin kay Amari, at pagtawa sa kabila ng natitirang pag-iyak. "Patawad," wika niya sa wakas sa kamera. Dapat ay isang maayos at profesional na segment ito tungkol sa wildlife protection. Pero ang sandaling ito ay nagpapakita ng isang bagay na hindi kailanman kayang ilarawan ng mga estadistika. Totoo ang koneksyon sa pagitan ng tao at hayop. Malalim ito at kahit kailan, hindi ito mapapawi ng panahon o distansya. Si Amari na tila ba nauunawaan na may kinakausap si Isabel na nasa malayo ay tumingin diretso sa lente ng kamera. Ang kanyang mga mata na kulay ginto at amber ay walang takot, walang galit, tanging kuryosidad at isang bagay na maaaring ilarawan lamang bilang ganap na kapayapaan.
Nagpatuloy pa ang broadcast ng 20 minuto. Nakabawi si Isabel upang talakayin ang buhay ni Amari sa sanctuary at ang mga prinsipyo ng konserbasyon na isinasakatawan ng kanyang kwento. Ngunit ang footage na destinadong makita ng milyon-milyon, ang clip na mamamayani sa social media makalipas lamang ang ilang oras, ay iyong unang 60 segundo. Ang ugong ng pagkilala, ang mabilis na pagtakbo sa studio, at ang lubos na pagtalikod ng isang mamamahayag sa profesionalismo upang muling yakapin ang isang nilalang na 5 taong matiyagang naghintay sa kanyang pagbabalik. Pagkatapos ng pagtatapos ng broadcast, humiling si Isabel ng sandali na makasama si Amari ng mag-isa. Lumabas ang buong crew. Naghintay si Amina sa pasilyo, may ngiting hindi maikubli. Umupo si Isabel sa sahig. Nakahimlay ang isang ganap na leong lalaki, ang kanyang dambuhalang ulo ay nasa kandungan ni Isabel at ang bawat paghinga nito ay dumadaloy sa buong katawan niya. "Patawad," bulong niya. "Binasag ng pag-alis ko ang puso ko, dapat bumalik ako agad." Tumugon si Amari sa pamamagitan ng pagdiin ng kanyang noo sa ilalim ng kanyang baba, eksaktong kilos na ginagawa niya noong siya'y musmus pa lamang. Hindi iyon nagbago. Hindi nagbago ang ugnayan nila. 5 taon, 2 kontinente at lahat ng ipinapalagay na hadlang sa pagitan ng mga nilalang. Walang nakabura sa kung ano ang tunay na mahalaga. Kinabukasan, dinala ni Amina si Isabel sa isang bahagi ng sanctuary na hindi pa niya nakita noon. Isang mas maliit na kulungan na may kontroladong temperatura, hiwalay sa pangunahing tirahan ng mga hayop. "Hindi ko na binanggit ito kahapon sa broadcast," paliwanag ni Amina. "Napakabigat na ng emosyon, pero may mga bagay na kailangang ibahagi." Binuksan niya ang pinto at pumasok si Isabel sa isang nursery na halos kapareho ng lugar kung saan niya naranasan ang pinakanakabago sa kanyang buhay. Magkayakap sa ibabaw ng mga kumot ang 2 kuting na leon, mga 8 linggo pa lamang, ang kanilang balahibo ay may bahid pa ng batang marka, ang mga matay malalaki at puno ng kuryosidad. Tumingala sila kay Isabel na may parehong ekspresyon na nakita niya kay Amari noong una niya itong buhatin. "Naging ama na si Amari," sabi ni Amina. "Ang ina nila ay isang leona mula sa ligaw na dumating dito na may malubhang sugat. Gumaling siya at nagkaanak bago tuluyang binawian ng buhay 3 linggo na ang nakalipas." Napataas ang kamay ni Isabel at tinakpan ang kanyang bibig. "Kailangan nila ng patuloy na pag-aalaga," dagdag ni Amina. "Gatas tuwing 3 oras, bantay palagi, kaparehong pangangailangan na meron si Amari noon." Ang babaeng kuting, mas maliit kaysa sa kanyang kapatid, ay tumayo sa nanginginig na mga paa at lumapit kay Isabel. Inamoy niya ang kamay nito at idiniin ang kanyang maliit na ulo sa palad ni Isabel. "Hindi ko sila madadala," mahinang sambit ni Isabel, muling humaharap sa parehong imposibleng realidad na naging dahilan ng kanyang pag-alis kay Amari taon na ang nakalipas. "Hindi," kumpirma ni Amina, "pero pwede kang bumalik tuwing may pagkakataon. Malugod kang tatanggapin ng sanctuary bilang isang permanenteng correspondent. Isang taong handang idokumento ang aming trabaho, ibahagi ang aming mga kwento, at ipaintindi sa mundo ang layunin namin." Tumingin si Isabel sa mga kuting sa nursery, sa babaeng nagpursiging panatilihin ang koneksyon nila sa loob ng 5 taon at 2 kontinente. "Kailangan ko itong pag-isipan," sagot niya, ngunit sa totoo'y buo na ang kanyang pasya. Pagkalipas ng 70 araw, natapos ni Isabel Reyes ang kanyang paglipat mula sa punong tanggapan ng network sa New York patungo sa African Operations Division. Ang bago niyang base, Nairobi, kung saan siya'y mag-uulat tungkol sa proteksyon at konserbasyon ng wildlife sa buong kontinente. Ang kanyang apartment sa Manhattan ay naipasa na sa bagong may-ari. Ang kanyang kaunting gamit
ay ibinigay sa kawanggawa. Ang maayos at estrukturadong buhay niya ay tuluyang nabago, papunta sa isang bagay na kailan may hindi niya inaasahan, ngunit hindi na rin niya kayang mawala. Sa unang umaga niya bilang permanenteng residente ng Kenya, nagmaneho si Isabel papunta sa sanctuary. Naghihintay na si Amari sa harap ng kanyang kulungan, parang alam niyang darating siya. Binati siya ng kanyang ugong. Idiniin niya ang kanyang katawan sa harang hanggang sa buksan ito ng isang staff. At sa nursery, ang dalawang lumalaking kuting na hindi kailanman makikilala ang kanilang inang Leona ay natutong kilalanin ang tunog ng mga hakbang ni Isabel, ang natatanging tono ng kanyang boses at ang tiyak na ritmo ng tibok ng kanyang puso habang sila'y natutulog sa kanyang dibdib. May mga kwentong nagtatapos sa pamamaalam. May mga nagtatapos sa pagkakahiwalay at distansya, sa unti-unting pagkalimot ng ugnayan. Ngunit ang kwentong ito ay nagtatapos sa isang babaeng sa wakas ay natagpuan kung saan siya tunay na nabibilang, isang leon na hindi kailanman nawalan ng pag-asa sa pagbabalik, at dalawang kuting na lalaki't babae na lalaking alam na ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay hindi mapipigilan ng anumang hadlang na itinatayo ng mundong ito. Nagtatapos ang kwentong ito sa isang bagay na mas mahalaga pa sa anumang tagumpay sa karera. Nagtatapos ang kwentong ito sa isang pamilya